Nagsisimula ang pelikula sa isang malas na pagsasalaysay, na nagsasabi sa atin na matakot sa gabi, sapagkat ito ay isang lugar na puno ng mga kalapastanganan, at isang kanlungan para sa mga kakilakilabot na nilalang, na hindi rin maaabot ng liwanag ng Diyos. Ang gabi ay nagtatago ng masasamang demonyo, masasamang mangkukulam, at madilim na mga kwento. Susunod, makikilala natin si Caitlin, isang dalagang nakatira kasama ang kanyang asawang si Pelo sa isang nayon noong medieval. Nabubuhay siya sa isang nakakulong na rutina ng takot at pagpapasakop, kaya nagpa siyang tumakas sa bahay. Bago iyon, hinaluan niya ng mga halamang gamot at kabute ang pagkain ng kanyang asawa. Habang naghahanda ng pagkain, may narinig si Caitlin na nagtatalo sa dilim ng kagubatan, ngunit ang sandaling iyon ay naantala ng pagdating ni Pelo. Tinanong niya kung narinig din ba nito, ngunit hindi siya pinansin ng lalaki at inutusan siyang maghain ng pagkain. Kahit habang kumakain, patuloy pa rin itong nagrereklamo tungkol sa lahat ng bagay, habang si Caitlin ay naghihintay lamang ng tamang sandali. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, sinabi ni Pelo na sa wakas ay bumubuti na ang mga bagay-bagay, at maglalakbay siya para sa negosyo kinabukasan. Bahagya na hindi nagbigay pansin si Caitlin, at agad na napansin ng lalaki ang kanyang papalayong kilos. Nang mapagtanto niyang hindi pa nito ginagalaw ang pagkain, inutusan niya itong kumain. Dahil wala nang ibang magawa, tinikman ni Caitlin ang sopas, habang ang kanyang asawa ay tumungo sa kwarto. Pagkaalis niya, tumakbo siya palabas at isinuka ang lahat ng kanyang nainom. Gayunpaman, nang matitigan niya ang kagubatan, nakaramdam siya ng kakaibang lamig at mabilis na bumalik sa loob ng bahay. Determinadong makatakas, sinimulan niyang iimpake ang kanyang mga gamit, ngunit bigla siyang naabutan ni Pelo, na humawak sa kanya mula sa likuran at sinubukang ipilit ang sarili sa kanya. Gumanti si Caitlin at sinuntok siya sa mukha, dahilan para lumayo sandali ang lalaki. Di nagtagal pagkatapos, sinubukan niyang lapitan itong muli upang humingi ng tawad, ngunit ang dugong umaagos mula sa kanyang ilong ay nagsimulang mamantsahan ang damit na balak sana niyang isuot sa biyahe. Dahil sa inis, inutusan niya si Caitlin na labhan ang mga damit. Sa sandaling iyon, nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Pelo at napagtanto niyang may inilagay ito sa kanyang pagkain. Sinamantala ang kahinaan ng kanyang asawa, tumakas si Caitlin palabas ng bahay at tumakbo patungo sa kagubatan. Pagkatapos ay nagsimula ang isang pagsasalaysay, na nagsasabi sa atin na huwag matakot, dahil bahagi lamang iyon ng kwento. Ang tinig ay nagsasalita tungkol sa isang nilalang mula sa mga anino na nagngangalang Goko, ang mismong sagisag ng gabi. Ayon sa alamat, ang mga nangahas na tumawid sa dilim ay tuluyang mawawala, nilalamon ng gabi. Samantala, huminto si Caitlin upang magpalit ng damit. Pagkatapos niyang matapos, naramdaman niya ang isang presensya sa harap niya at sinubukang bumalik sa daan kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, nang tumingin siya sa kalsada, napansin niya ang isang kakaibang figure na nakatayo sa gitna ng kadiliman. Sa pag-aakalang ito ang kanyang asawa, tinawag niya ito, ngunit agad niyang napagtanto na ang bagay na iyon ay hindi tao. Dahil sa takot, tumakbo si Caitlin sa kagubatan. Sa gulat, nagtago siya sa likod ng isang puno habang ang nilalang ay nagsimulang mag-anyong lalong nakakakilabot. Patuloy na nagbabagong anyo ang nilalang sa harap ng kanyang mga mata at inaangkin na ang gabi ay pag-aari ng mga nilalang sa gabi. Sa desperadong pagtakas, nadula si Caitlin at bumagsak sa lupa. Dahan-daang lumapit ang nilalang, na ngayon ay naging isang napakalaking lobo. Dahil sa kawalan ng pagkakataong makatakas, siya ay nilamon ng nilalang habang ang kanyang mga sigaw ay umalangaw-ngaw sa madilim na kagubatan. Bigla, may dalawang babae na sumulpat upang tulungan siya at nagsimulang magtanong kung sino siya. Gulat na gulat pa rin si Caitlin sa kanyang nasaksihan, halos hindi makasagot. Pagkatapos ay tinawag ng mga babae ang ikatlong babae na sumulpat at pinakalma ang sitwasyon. Nakilala niya si Caitlin mula sa simbahan, nagpasya siyang tulungan ito, ngunit patuloy na nagtatanong kung bakit siya nag-iisa sa kalagitnaan ng gabi. Takot pa rin, ipinaliwanag ni Caitlin na umalis siya ng bahay nang may sumunod sa kanya sa kagubatan. Sinubukan siyang pakalmayan ng babae, sinasabing ligtas siya, ngunit nagbabala na hindi ligtas maglakad ng mag-isa sa lugar na iyon sa gabi. Sumunod, sinabi ni Caitlin na pumunta lamang siya rito para labhan ang damit ng kanyang asawa. Hindi nagtiwala ang isa sa mga babae sa kwento,
habang ang isa naman ay naghalungkat sa kanyang mga gamit at natagpuan ang damit na may mantsa ng dugo, na nagsasabing makakatulong siya sa paglilinis nito. Habang pinapanood ang mga babaeng naglalaban ng mga damit, tinanong ni Caitlyn kung sino sila at kung ano ang ginagawa nila ng mag-isa sa kagubatang iyon. Nagpakilala ang babae bilang si Graxiana at ipinakilala rin ang kanyang mga kaibigan, sina Beltra at Rim. Pagkatapos ay isiniwalat ni Graxiana na hindi lang sila naroon para maglaba, isa lamang itong dahilan para magtipon-tipon malayo sa kontrol ng mga lalaki. Ayon sa kanila, lumalala ang sitwasyon, dahil ang anumang pag-uugali ay maaaring ituring na tanda ng pangkukulam ng mga kura puroko at mga opisyal ng hustisya. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, sinabi ni Beltra na mahilig silang magpalitan ng chismis at magkwento ng mga nakakatakot na kwento. Isiniwalat ni Graxiana na nagkukwento na siya ng isa bago dumating si Caitlyn at hiniling dito na magbahagi rin ng isa. Gayunpaman, dahil wala siyang alam na kwento, tumanggi si Caitlyn, hanggang sa magpasya si Rima na mag-alok din ng isa. Sinabi ni Rima na ang kanyang ikukwento ay hindi lamang isang simpleng kwento, kundi isang bagay na tunay na nangyari sa isang taga-nayon. Ayon sa kanya, isiniwalat ni Eugenia ang lahat ng detalye ng pangyayari. May mga chismis na isang mangkukulam ang nagsumite ng sumpa sa dalaga, na tinatawag ang isang sinaunang demonyo, na kilala bilang Inguma, isang madilim na espiritu na ipinanganak mula sa kasalanan at inggit. Ang eksena ay nagpapatuloy sa isang flashback mula isang buwan na ang nakalilipas, na nagpapakita ng pamilya ni Maria sa tabi ni Padre Mateo. Dahil sa desperado at hindi alam ang gagawin, humingi sila ng tulong upang mapalaya ang batang babae mula sa nilalang. Nagsimula ng panalangin si Mateo, ngunit nagsimulang tumugon si Maria sa nakakagambalang paraan. Di nagtagal, lumitaw ang mga marka sa kanyang leeg, dahilan upang matigil ng pari ang ritual sa takot. Kumbinsido siyang gawa ito ng pangkukulam, kaya't inangkin niyang napunta na sa impyerno ang dalaga. Samantala, sa isang kalapit na kulungan ng manok, lumitaw ang isang mangkukulam na bumibigkas ng mga kakaibang salita habang tinutusok ang ulo ng tandang. Kasabay nito, dumating si Caitlyn kasama ang kanyang asawa sa lugar at nakita ang misteryosong figure. Lumapit siya at tinawag si Eugenia, ngunit nang buksan niya ang gate, isang pusa lamang ang tumakbo palabas ng kulungan ng manok. Dahil sa pagkainteresado, tiningnan ni Caitlyn ang lugar at nakita ang patay na tandang sa sahig. Gayunpaman, bago pa niya maintindihan ang nangyari, dali-dali siyang ibinalik ng kanyang asawa kay Maria. Sa daan, nakasalubong ni Caitlyn si Padre Mateo at sinamantala ang pagkakataong magtanong tungkol sa kalagayan ni Maria. Sumagot ang pari na ang bata ay nasa kamay ng Diyos, ngunit malamig na sinabi na maaaring nasa kamay din siya ng dyablo. Pagpapatuloy sa bahay, nadatnan ni Caitlyn ang ina ng dalaga na lumuluha at sinubukan itong aliwin. Di nagtagal, umalis si Anthony upang manguha ng ilang mga halamang gamot, naiwan si Caitlyn na nag-aalaga kay Maria. Natuwa si Maria nang makita si Caitlyn at nakatanggap ng isang kumpon ng mga bulaklak mula sa kanyang mga kamay. Habang nag-uusap ang dalawa, sinalubong ni Padre Mateo ang kanyang asawa at binati ito. Gayunpaman, habang naghahanda ng umalis, napansin niya ang mangkukulam na pinagmamasdan ang lahat mula sa malayo at nakaramdam ng matinding kilabot. Napansin ni Pelo na kakaiba ang presensya ng babae at tinanong kung hindi ba siya pinalayas sa nayon, na lalong nag-alala kay Mateo nang kumpirmahin niya na pinalayas nga siya. Kasabay nito, narinig ni Caitlyn ang pagtatalo ng pamilya ni Maria sa labas at nagsimulang mag-alala. Gayunpaman, mabilis na nabaling ang kanyang atensyon sa dalaga nang magsimula itong maramdaman ang matinding kumbulsyon sa kama. Dahil sinapian na ng espiritu, nagsimulang magsalita si Maria ng masasakit na salita laban kay Caitlyn at inutusan itong umalis agad. Biglang pumasok ang pamilya sa silid habang patuloy na sumisigaw ang dalaga para lumabas si Caitlyn. Kalaunan, hiniling ng ina ni Anthony sa bata na pumunta sa bahay ni Eugenia upang humingi ng tulong. Ipinaliwanag niya na alam ng babae ang gagawin, ngunit binalaan niya itong huwag makitang nakikipag-usap sa kanya. Pagkatapos ay tumungo si Anthony sa bahay ng mangkukulam, kung saan naghihintay na ito sa kanya, at sinabihan itong pumasok. Isiniwalat ni Eugenia na alam niyang may demonyong nagpapahirap sa kapatid nito at tinanong kung sino ang huling taong binawian ng buhay sa pamilya nito. Sumagot si Anthony na ang lolo nito, si Inguma. Pagkatapos ay tinanong ng mangkukulam kung mayroon ba itong anumang galit sa kanyang apo, ngunit sinabi ng bata na hindi,
dahil si Maria ay palaging isang mabuting tao. Sunod, ipinaliwanag ni Eugenia ang ritual na dapat niyang gawin. Inutusan niya si Anthony na balutin ng kandila ang estatwa ng kanyang lolo at, pagkatapos itong sindihan, takpan ito ng isang mangkok hanggang sa tamang oras. Ayon sa kanya, kapag muling sumikat ang kandila, magugulat ang espiritu. Di nagtagal pagkatapos, sinabihan ng mangkukulam ang bata na batasan ang puso ng tandang gamit ang mga astili at magkalat ng ilang bulok na butil ng mais sa sahig. Bago siya umalis, binalaan siya ni Eugenia na ulitin na hindi siya natatakot kay Inguma at nasigaw ay nasa tabi niya. Kalaunan, pumasok si Anthony at ang kanyang ina sa silid ni Maria, kung saan ito ay labis nang nanghihina sa kama. Sinunod nila ang mga tagubilin ni Eugenia. Hinayaan nilang muling sumikat ang liwanag ng kandila, na nagpakita ng isang humanoid na nilalang na nakayuko sa ibabaw ng batang babae. Dahil sa takot, tinawag ni Anthony ang nilalang sa pangalan ng kanyang lolo, na naging dahilan upang mag-react ang nilalang ng marahas na pang-iinsulto. Inaangkin ng nilalang na hinayaan ng batang lalaki ang kanyang kapatid na babae na Sir On ang pangalan ng pamilya. Sumunod, sinubukan ng bagay na patayin si Maria. Ngunit tinusok ni Anthony ang puso ng tandang, na nagdulot ng isang nakapangangilabot na sigaw mula sa nilalang. Sa galit, tinawag nito ang bata na isang tanga at tinanong kung alam ba nito ang ginawa ni Maria. Pagkatapos ay ikinalat ni Anthony ang mga bulok na butil sa sahig, pansamantalang inilihis ang atensyon ng halimaw, bago sinimulang bigkasan ang mga salitang itinuro ng mangkukulam. Ibinaling ng nilalang ang atensyon nito sa kanya, na nag-iwan sa kanilang dalawa na paralisado sa takot. Nang tumingin silang muli, napagtanto nilang nawala na ang nilalang. Gayunpaman, panandalian lamang ang ginhawa, dahil natagpuan nila si Maria na patay na, at bali ang leeg. Samantala, makikita ang nilalang na kumakamot sa lupa hanggang sa mapansin nito ang pagsikat ng araw. Mabilis itong natupok ng liwanag at naging alikabok. Di nagtagal, dumating si Padre Mateo sa lugar, natagpuan ang mga bagay na ginamit sa ritual, at kinumpirma ang pagkamatay ng dalaga. Balik sa kasalukuyan, tinapos ni Remy ang kwento at tinanong kung ano ang maaaring nagawa ni Maria para gisingin ang galit ng kanyang lolo. Ipinagtanggol ni Caitlin ang kanyang kaibigan, na sinasabing wala itong ginawang mali, malubha lang ang kanyang karamdaman, at ang mga lunas na ibinigay ng mangkukulam ay lalo lamang nagpalala sa kanyang kondisyon. Pagkatapos ay tinanong ni Rim kung inaakusahan ba niya si Eudena na isang mangkukulam. Nakialam din si Beltra, sinabing kilala nila siya ng husto at ipinagtatanggol siya, sinasabing lagi siyang tumutulong sa mga taga-nayon, kahit na matapos siyang maakusahan ng pangkukulam at mapalayas ng mismong nayon na sinubukan niyang iligtas. Nagtanong ang mga babae kung saan narinig iyon ni Caitlin, at sumagot siya na galing iyon kay Padre Mateo, na nag-iwan ng galit sa grupo, na sinasabing nagkakalat lamang siya ng alitan sa mga taga-nayon. Sa malungkot na tono, sinabi ni Caitlin na 1 linggo na ang nakalipas mula nang walang makarinig tungkol sa kanya. Lumapit si Beltra at sinabing alam na niya ang tunay na nangyari, at sinabing siya na ang magkwento. Inilarawan niya ang pari bilang arrogant at mapagkunwari, at sa isang flashback ay isiniwalat niya na nawala itong ilang sandali matapos mamatay si Maria. Habang nagmimisa, nalipat ang kanyang atensyon nang makita niya si Eugenia sa malapit. Naniniwala siyang nakikita niya itong nagiging buwiter at lumipad palayo, na binibigyang kahulugan ito bilang isang paghamak sa Diyos. Isinalaysay ni Beltra na si Mateo ay nahuhumaling sa pangangaso, at alam ito ng lahat sa nayon, lalo na siya, dahil minsan itong nagtrabaho sa simbahan, naglilingkod sa kanya at tumutulong sa mga tungkulin sa parokya. Ayon sa kanya, ito ay isang napakaingat na tao na halos walang sinasabi maliban sa kanyang mga kinahuhumalingan, at itinuturing din niya ang kanyang sarili na isang espesyal, halos nakahihigit sa iba. Isang araw, habang paalis upang mangaso, nakarinig siya ng mga boses mula sa isang sulok ng kagubatan, at nagpas siyang lumapit, at hanapin sina Maria at Caitlin. Nang mapagtanto niyang mayroon pa ring relasyon ang dalawa, labis siyang natakot. Ibinunyag ni Caitlin ang kanyang mga paghihirap sa kanilang pagsasama, at niyaya siya ni Maria na tumakas ng magkasama. Nag-alangan si Caitlin, sinasabing walang tatanggap nito, ngunit iminungkahi ni Maria na magbalat kayo sila bilang mga lalaki at bigyan siya ng isang kabute. Natuklasan natin na ang lahat ay plinano ni Maria, ngunit ang kanyang pagkamatay ay sumire sa mga plano ng dalawang babae. Ang dalawa ay naging malapit habang pinapanood sila ng galit na pari.
Naghanda siyang barilin sila, ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang mapansin niya ang isang kuneho na may mata na katulad ng kay Eugenia. Dahil sa kanyang pagkaintriga, binaril niya ang hayop, at ang tunog ng mga putok ng baril ay nagpakita ng kanyang presensya. Napagtanto ng mga babae na sila ay binabantayan, at mabilis na tumakas mula sa lugar. Nang makita ang nilalang na nakatakas ng buhay pa, lumapit si Padre Mateo sa lugar at nakakita ng mga bakas ng dugo, hindi maintindihan ang kanyang nasaksihan. Sa isa pang sandali, kinausap niya ang Diyos, tinanong kung totoo ang kanyang nakita. Kalaunan, tinawagan niya si Pelo para sa isang pag-uusap, at sa una ay inakala ng lalaki na may kinalaman ito sa trabaho. Gayunpaman, isiniwalat ni Mateo na iba ang usapin, at hiniling sa kanya at sa kanyang asawa na samahan siya sa ibang lungsod, na ipinaliwanag na kailangan niya ang kanilang testimonya upang makumbinsi ang hukom na si Eugenia ay isang mangkukulam. Tumanggi si Pelo, na sinasabing mas gusto niyang huwag makialam. Pagkatapos ay iginiit ni Mateo, tahimik na sinabi na alam ng simbahan kung paano gantimpalaan ang mga tapat na tagasunod nito, at iminungkahi na hindi niya maaaring sabihin ang pareho tungkol kay Kathleen, na isiniwalat ang nakita niya kanina. Kalaunan, nagdaos ang pari ng misa upang magsalita tungkol sa pangkukulam, na inaangkin na walang uri ng pangkukulam ang papayagan, at ang parusa ay kamatayan. Ipinaliwanag ni Mateo na ang komisyoner ng Inquisition ay makakasama nila, at kung may hinala sila, dapat silang pumunta sa kanya at ireklamo ang taong iyon dahil sa pangkukulam. Sinabi rin niya na ang mga nagtatago ng mga mangkukulam ay ituturing na mga kasabwat at parurusahan. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang buhok mula kanina. Noong una, lahat ay tumingin sa bukas na pinto, ngunit wala silang nakita. Labis na nabalisa si Mateo, kinuha ang kanyang sandata, at pinaputukan ang buhok. Nagtakbuhan ang lahat sa takot habang patuloy na pinaputukan ng pari ang nilalang. Pagkaalis ng lahat, nakita niya ang buhok na pumapasok sa isang portal patungo sa isang ganap na madilim na mundo. Sunod, tinawag niya ang kanyang aso at inutusan itong habulin ang nilalang, at ang hayop ay tumawid sa pintuan ng simbahan. Gayunpaman, hindi na muling lumitaw si Mateo, at napansin ng lahat ang kanyang pagkawala. Isinalaysay ni Beltre na hindi na siya muling nakita, ngunit may mga bulong-bulungan na sa gabi ay naririnig pa rin ang kanyang mga sipol. Nagtapos siya sa pagsasabing ang pari ay isa na ngayong nawawalang kaluluwa, na walang patutunguhan. Sa kasalukuyan, inangkin ni Caitlin na hindi iyon totoo, at kinwestiyon kung paano nalalaman ni Beltre ang lahat ng iyon. Sumagot siya na ang pari mismo ang nagsabi sa kanya bago siya nawala. Pinutol siya ni Raymond, sinabihan siyang tumigil sa pagpapanggap, dahil alam na nilang lahat ang ginawa niya. Sinubukan ni Caitlin na bigyang katwiran ang sarili, sinasabing nangako ang pari na ililihim ang lahat, ngunit kailangan niyang pumirma ng isang dokumento upang magpatotoo laban kay Eugenia. Galit na galit, hinarap siya ng mga babae, tinanong kung kusang loob ba siyang pumirma. Umiiyak na sinubukan ni Caitlin na itanggi ito, ngunit muling sinabi ni Beltre na alam niya ang ginawa ni Caitlin kay Maria, at dahil sa kanya, sinunog ng buhay si Eugenia, at nagdusa ng hindi mailalarawan. Sinubukan ni Caitlin na ipagtanggol ang sarili, ngunit sinabi ng mga babae na may utang siyang paliwanag sa mga mangkukulam. Naguguluhan, tinanong niya kung ano ang kanilang pinag-uusapan, at tinawag silang mga baliw na matandang babae. Sa sandaling iyon, nagpakita ang ilan pang mga mangkukulam at warlock, at sinabi ni Beltre na dadalhin siya sa coven. Dahil sa takot, tumakbo pabalik sa kanyang bahay si Caitlin at nagmakaawa kay Pelo na papasukin siya. Sinubukan niya itong atakihin, inakusahan ng pagtatangkang lasunin siya, ngunit nakita niya ang mga anino ng mga mangkukulam na humahabol sa kanya, at inatake nila siya. Nabunot ang isang bahagi ng buhok ni Caitlin, at sinubukan niyang tumakas papasok sa bahay. Itinulak siya ni Pelo palabas, at mabilis na isinara ang pinto, naiwan siyang nasa labas na puno ng kawalan ng pag-asa. Inutusan siya ni Beltre na aminin ang kanyang ginawa, at sa kanyang pagluhod ay inamin ni Caitlin ang kanyang krimen. Inamin ni Caitlin na kinundena niya si Eugenia, ngunit natatakot siya sa mga kahihinatnan, at sinabing pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa. Pagkatapos ay tinanong ng mga mangkukulam kung nakita niya kung nasaan si Eugenia, na nagpaalala sa kanya sa nangyari. Naalala ni Caitlin na, dinala siya sa silid ng opisyal, kung saan siya pinilit na pirmahan ang dokumento. Nakita rin niya ang ilang mga instrumento sa pagpapahirap at si Eugenia na nakatali sa isang lubad.
Nang maharap sa pangyayari, humagulgol si Caitlyn, ngunit sinabi ni Eugenia na hindi niya kasalanan iyon. Sinabi ni Graziana na naniniwala sila sa kanya, ngunit may kasalanan pa rin si Caitlyn sa pagkamatay ng babae. Sinabi niya na si Ackerbelts ang magpapasya sa kanyang parusa, at inutusan siyang tumayo. Pagkatapos ay inabutan siya ni Graziana ng isang prasko, hiniling dito na ipahid ang likido sa kanyang katawan, at pagkatapos ay bumigkas ng ilang mga salita. Bigla, si Graziana at ang iba pang mga mangkukulam ay nagsimulang lumutang, na nasaksihan ni Pelo. Pagkaalis nila ay kinuha niya ang prasko at ipinahid ang likido sa kanyang katawan, inulit ang mga salita. Agad siyang tinaladkad ng isang di nakikitang puwersa, nontog ang kanyang ulo sa isang bato bago dinala sa itaas ng mga ulap, kung saan niya natagpuan ang iba pang mga mangkukulam. Doon, nakita niya si Caitlyn at humingi ng tulong, ngunit tinanggihan siya nito, dahilan para matambo siya sa lupa. Pagkatapos ay nagtipon ang mga mangkukulam at mga warlock sa paligid ng isang siga sa isang masayang kapaligiran. Sunod nilang pinalibutan si Caitlyn, hinubad ang kanyang mga damit, at inilagay sa harap ng apoy. Lumuhad ang lahat at nagsimulang sumambo sa isang malademonyong nilalang na lumitaw sa lugar. Takot na pinanood ni Caitlyn ang nilalang habang ang nilalang ay nagdudulot ng sama-samang kagalakan sa mga naruroon. Pagkatapos ay lumapit ang nilalang, hinawakan ang kanyang mukha, at binigkas ang kanyang pangalan. Sunod ay nagpakilala ito bilang si Maria. Nang makita siya, labis na natuwa si Caitlyn, tumakbo upang yakapin siya, at nagsalo ang dalawa sa isang matalik na sandali. Kaya, nagtatapos ang pelikula.